Kabahan ang dapat kabahan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 9, verses 7 to 9, and I read it for you. Now Herod the ruler heard about all that had taken place, and he was perplexed, because it was said by some that John had been raised from the dead, by some that Elijah had appeared, and by others that one of the ancient prophets had arisen. Herod said, John I beheaded, but who is this about whom I hear such things? And he tried to see him. Kailan ka huling kinabahan? Anong dahilan bakit ka kinabahan? Saan nagmumula ang kaba na iyong nararamdaman? Kapag po tayo'y takot, kinakabahan tayo. Kapag po tayo hindi nakahanda, sa pagsusulit man yan, kapag tayo tinawag ang atensyon, kinakabahan po tayo at nabibigla. Pero may mga pagkakataon na kinakailangan ng kaba upang tayo ay magising sa katotohanan, magising sa realidad. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paanong kinabahan si Herodes, sapagkat may narinig siyang isang tao na magaling mangaral, isang tao na sinasabing sugo ng Diyos. Ang iba'y nagsasabing si Juan Bautista. Ang iba naman ay nagsasabing siya si Elias o kaya naman isa sa mga sinaunang propeta. Kaya ang kanyang sinabi, John I beheaded, but who is this about whom I hear such things? Kinakabahan siya sapagkat alam niya may ginawa siyang mali at kailangan niyang harapin kung anuman ang kanyang ginawang pagkakamali. Napakahalaga po minsan ng kaba, sapagkat ito ay ang gigising sa atin sa katotohanan. Kung tayo man ay nagkamali, kung tayo man ay may kasalanan, kailangan talaga tayong kabahan. Kailangan nating aminin, kailangan nating tanggapin ang ating pagkakasala, at kailangan nating magbagong buhay. Si Jesus ang naging hudyat para kabahan si Herodes, sapagkat si Jesus ang katotohanan. Sa harapan ng katotohanan, maglalaho ang anumang kasinungalingan. Kaya dapat ngang kabahan ang nagdadala ng kasamaan at kasinungalingan, sapagkat nariyan na ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Sa susunod na ikaw ay kakabahan, i-check mo muna, saan ba nagmumula ang kabang ito? Mag-alay ng panalangin, manalig sa Diyos, at kung ikaw ay nagkamali, aminin, patawarin ang sarili, magpatawad sa kapwa, at humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, patawad po sa mga panahon na kami po ay nagkakamali at nagkakasala. Nawa anumang uring kaba na hatid ng aming pagkakamali ay maibsan at mapalitan ng higit na kumpiyansa na kami ay kakaawaan mo, patatawarin mo, at kami ay bibigyan mo ng grasya upang kami makapagbagong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it to your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.